disease begins in the gut. Ano po itong gut sa mga hindi pa po nakakaalam? Ang karamihan nating alam is bituka. So ang gut, ito po yung ating bituka. Sabi po ni Hippocrates. The Greek physician, okay, Hippocrates, the founder of modern medicine. So ito yung modern medicine, siya ang founder. Pero sabi niya, alam niyo po ba kung bakit nasabi niya na all disease begins in the gut? Mamaya maintindihan niyo pong mabuti. Isa sa dahilan yung pong modern medicine kung bakit nagkakaroon tayo ng karamdaman. No? Nearly 2,500 years ago said, all disease begins in the gut. Lahat daw po ng sakit ay nagmumula sa ating bituka. The flip side of that coin is also true. All health begins in the gut. Kung ang lahat ng karamdaman ay nagmumula sa ating bituka, ay ang lahat din po ng pagiging healthy o paggaling ng karamdaman ay mula din sa ating bituka. Okay? So, bakit kaya? Okay, review lang ng konti. Microbiota, the forgotten organ in our gut. Ito po ay hindi napag-aralan sa subject ng science before, na ang microbiota ay organ po siya. Pero organ na mayroong cells, organ na mayroong genes. So, bakit niya sinabing lahat ng sakit? Because microbiota can do a lot for you, such as metabolic machinery. Siya po ay katuwang at siya po ang nagda-digest ng ating kinakain to produce and absorb nutrients. So without microbiota, hindi po pwedeng ma-absorb ang nutrients kasi ang nag-a-absorb ng ating nutrients, yung pong belay. Sa loob ng ating bituka, mayroon pong belay. Ang belay, imagine nyo na lang po yung kumakain ng papaitan, yung tuwalya ng baka. Belay po yun. At mayroon din po, doon po ina-absorb ang lahat ng nutrients. Pero without microbiota, ang belay ay hindi nakaka-absorb. So, ganun kahalaga si microbiota, metabolic machinery, and functional medicine. So, kung si microbiota ay nakatira sa ating bituka, nandyan ang 100 trillion microbes na sila ang metabolic machinery, pero kung sila ay sira, walang magda-digest at mag-a-absorb ng proper nutrients. At sila din po ay functional medicine. Ibig sabihin, nagpo-produce po sila ng medication sa lahat ng ating karamdaman. Kaya nga po, ang sabi po ni Dr. Robert Ruari, without microbiota, it would be very difficult to survive. Okay? So, ang nakakalungkot po, most people have imbalance and have dysbiosis, microbiota, and dumb immune system. Because of, ano po itong imbalance? Yung 100 trillion po na good bacteria and viruses, kumonte na sila at mas dumami po ang mga bad bacteria. Out of balance po ang tawag doon. At yung pong dysbiosis naman po ay nagkakasakit ang microbiota. Nai-stress din po sila. Sila rin po ay nagkakasakit. At kapag nagkasakit at out of balance na po ang microbiota, magkakaroon din po tayo ng dumb immune system. Magiging bobo na rin ang immune system sapagkat ang teacher ni immune system ay si microbiota. Anong dahilan po ng out of balance microbes and dysbiosis? Because of human lifestyle. Nadadamay po sila. Ang human lifestyle po ngayon, iba na sa lifestyle nung unang panahon. Okay po? Then also, synthetic chemicals. Pumapatay po yan ng microbes ang mga synthetic chemicals. At pumapatay din po yan ng cells. At ang synthetic chemicals, ina-absorb din po nila yung proper nutrients natin na dapat ma-absorb ng ating katawan, pero uminom tayo ng synthetic medicine, ay nagiging junk na lang po ang ating mga kinakain because of synthetic chemicals at pinapatay din po nito ang ating mga microbes. And also, ang dahilan ng out of balance ng ating microbes ay ang mga food additives. Mga pagkain po natin ngayon, maliban sa pagkain ng ating kitchen po dito, lahat ng pagkain natin ngayon, mayroon na po yung synthetic or additives. Lahat po yan. Yan ang cause para po mamatay ang ating mga microbes. Alcohol, beverages. Kaya Brother Conrad, wag ka nang uminom. Okay? Stress. So lahat, pag na-stress po tayo, tataas po ang level ng acid ng ating gut.
Pag tumaas ang level ng acid ng ating gut because we are stressful, doon namamatay ang mga microbes. And it can cause, pag namatay ang microbes sa ating bituka, magdudulot din po yun ng karamdaman sa tao. So, napakahalaga po mga kapatid. Pag inalagaan nyo po ang microbes, magbibigay siya ng medication. Pag inalagaan mo ang microbes, magbibigay siya ng proper nutrition. Okay? Pero kung bobo na or imbalance na ang ating microbes, kaya po sinabi ni Hippocrates na ang lahat ng karamdaman ay nanggaling sa bituka sapagkat out of balance na po ang ating microbiota. Okay, ito po. Ano ang maidudulot ng imbalanced microbiota? If dysbiosis in the immune system. Ito po, attack human cells. Mga taga-subaybay po, tayo po ay composed of trillions of cells. At ang cells composed of 11 elements of minerals. So kung out of balance na ang microbiota, aatakihin niya ang ating cells, cells po tayo. Pag inatake niya tayo, doon magkakasakit ang tao. Kapag okay ang cells, hindi nagkakasakit ang tao. Okay? Attack human cells, tissues, organ, and it makes you weak, tired, and inflamed. And it can even change your personality. Yung palang mga taong bagutin, high blood, mainitin ang ulo, may kinalaman po ang out of balance microbes. Kasi si microbiota po, kung proper siya, magpuproduce siya ng serotonin sa ating bituka. Kapag mataas ang ating serotonin, ang tawag po doon, happy hormones. Lagi kang masiyahin. Pero kung out of balance ang ating microbiota, hindi niya napoproduce ang serotonin, bagutin ang taong ito. Doon pumapasok ang stress, anxiety. So may kinalaman po si microbiota sa mga taong stressful, anxiety. Bakit po? Yung mga depressed na tao, sapagkat wala nang napoproduce si microbiota na serotonin sa ating bituka. Because out of balance na siya, inatake niya ng ating cells. So anong dahilan kung bakit talaga, number one dahilan po sa ating mga taga-subaybay, kung bakit talaga may sakit ang tao, sapagkat out of balance na si microbiota. Kahit pa man kumain tayo ng mga pagkain na may chemicals, kung i-flush out lang nga ni microbiota, hindi siya magdudulot ng sakit. Kasi proper si microbiota. And also, change personality and has been also associated with increasing numbers of most diseases. Yung pagiging out of balance ni microbiota, mas dumami na ang bad bacteria, including obesity, diabetes, asthma, inflammatory bowel disease, allergy, infection, cancer, and even neurologic or behavioral disorders, anxiety, and depression. Yan po ang mga maidudulot na karamdaman, halos lahat na ng karamdaman kapag out of balance na si microbiota. Therefore, ang sabi po ni Hippocrates, kaya nagmumula sa bituka ang karamdaman because of out of balance microbiota. Okay? So si microbiota po ang dapat nating alagaan. Ganun po kabuti ang ating Diyos, ganun po kabuti ang ating Panginoon, na nilikha niya tayo at nilagyan niya tayo ng tagapag-alaga, si microbiota. At si microbiota ang teacher ni immune system. Pag malakas at matalino si immune system, yan po ang pinakamabilis para gumaling ang karamdaman. Okay, when microbiota are properly nourished, napapakain, kumakain po sila, inaalagaan po sila. When microbiota are properly nourished and increase in number, yung kanilang 100 trillion na bilang ay manatili, they are able to grow, multiply, and provide cure according sa pag-aaral, and protecting us from infectious bacteria and viruses like coronavirus from attaching to human cells, thus preventing them from entering your organ. Kaya naman po na namamatay ng mabilis ang mga taong tinatamaan ng coronavirus sapagkat naka-attach siya sa cells ng tao. Pag naka-attach siya sa cells ng tao, papasok siya sa organ, sisirain niya. Pero because of healthy microbiota, madami ang microbiota mo, kompleto ang microbiota mo, sila po ang magpo-provide ng cure and protecting us
from infectious bacteria and viruses. Okay? So, ganun po kahalaga. Now, how can we restore your microbiota? Okay? Lahat po tayo ngayong mga tao, halos lahat po, ay depleted na po ang ating microbes, out of balance na po ang mga good bacteria, patay na ang halos good bacteria, at ang pumalit ay mga bad bacteria na ito ang magkukos ng sakit. Now, kailangan po nating i-restore. If we can restore our microbiota, i-restore niya rin po ang ating health. Sabi nga po magpo-provide siya ng cure. Magpo-provide siya ng protection kapag balance po siya. Number 1, take prebiotic. Hindi probiotic ha, prebiotic. Ano po itong prebiotic? Mayroon lang pong 10 uring prebiotic sa mundo. Pero mayroong most potent and low potent. Okay? Ano po ang prebiotic? Prebiotic, a high potent fiber that humans cannot digest but your gut bacteria can. May mga fiber tayong kinakain na kayang i-digest ng enzyme. Pero itong prebiotic, hindi yan kayang i-digest ng tao. Kundi ang microbiota lang ang kayang mag-digest yan at yung probiotic ng ating Prebiomax Coffee at Immunobright C. Yun lang ang kayang makapag-digest yan. Ganon kahalaga. Gaano kahalaga si prebiotic para maibalik ang ating microbiota? Prebiotic, a type of fiber producing short-chain fatty acids. Ano ito? Which are main source of energy. That's why ang prebiotic napakahalaga. Ito po. Prebiotic of Immunobright C, our product, and Prebiomax Coffee are specialized plant fibers from Taiwan. Act like fertilizers that stimulate the growth and restore the composition of healthy microbiota. Ang prebiotic po ng ating produkto ay pagkain ni microbiota to restore them. At sila po ay fertilizer ang prebiotic. Pag sinabing fertilizer sa isang halaman, tutubo ng maganda. So kapag kumain po tayo o uminom po tayo ng Prebiomax Coffee or Chia Coffee or Immunobright C na may prebiotic, mapapakain mo ngayon ang 100, hindi na yan 100 trillion, patay na yon ang iba. Mapapakain mo yung mga buhay at magiging malusog uli sila at manganganak uli sila. Okay? At dadami uli sila, magiging balance po uli. Okay? So, act like fertilizer. Then also, our prebiotic can trigger immune cells to release protective factors. Control, reduce, and prevent allergies, cancer, HIV, hepatitis, diabetes, heart disease, infectious diseases, weight gain in most diseases. Weight gain, kaya niyang i-prevent ng prebiotic. Ang kagandahan sa kanya, pag kumain tayo ng prebiotic, uminom, ay kaya niyang mag-release or our immune cells can trigger our immune cells to release protective factors. Okay, that's our prebiotic. Now, next is prebiotic of our product, Immunobright C and Prebiomax Coffee. Ang prebiotic po natin, improve general health. Pag sinabing general health, lahat. Digestive health, sa mga nahihirapan pong dumumi. Bone density. Regulate weight management sa mga medyo bumibigat na. Providing energy. Regulate blood glucose to keep blood sugar levels within safe range. Break down fatty acids and brain health. Ganon kaganda ang prebiotic. Okay, gusto ko lang po ipakita sa inyo kung gaano po ka-potent ang ating probiotic plus prebiotic. Coating po, ito pong prebiotic, ito pong red, yan po ang prebiotic po natin. Galing po yan sa natural materials. Yung pong nasa gitna, kaya po siya nakakapag-stand, itong ating coffee, kaya po siya nakakapag-stand sa mainit na bagay sapagkat coated po ang ating good bacteria, okay, ng prebiotic. Balot-balot siya ng prebiotic. Kaya po ang prebiotic, kaya po mag-stand sa anumang uri ng lamig, init, even our acid. Okay? So,
balot po siya, yan po ang ating prebiotic, yung kulay pula, pero yung probiotic po natin na lactobacillus and bifidobacteria and streptococcus, yung buhay, nandoon sa loob na mababalot po siya. Kaya po, pagdating sa bituka, saka lang po ito matutunaw itong prebiotic at mabubuhay ang ating good bacteria sa loob ng ating bituka. Pinakita ko lang po sa inyo kung gaano ka-innovative ang ating produkto na galing po sa Taiwan, ang ating pro and prebiotic. Ito po, probiotic and prebiotic pa lang po, mayroon na po siyang lactic acid, amino acid, oligosaccharides, peptides, vitamin B complex, and minerals. Hindi pa po kasama yung spirulina po natin, ha? Hindi pa po kasama yung moringa. Hindi pa po kasama doon yung kamu-kamu na vitamin C. Probiotic and prebiotic alone ay mayroon na po siyang complete minerals, mayroon po siyang vitamin B complex. Kasama po ang B17 po dyan. Peptides. Ano tong peptides? Increasing collagen. Ang ating prebiotic can increase collagen, elastin production. Greater than 500 Dalton to penetrate skin. 500 times anti-aging. Our prebiotic is 500 times anti-aging. Our prebiotic alone. Okay? Amino acid and B complex. Yan po ang, imagine nyo na lang po yung itlog. O, ito na lang po, ibalik ko. Yun po, bilog. Ganon siya ka-potent. Nandito lahat ng minerals sa prebiotic at yung probiotic nandoon naman po. So, ano po ang mga bagay na dapat natin gawin para tayo po ay sumigla at mabalik uli ang ating microbiota? Take prebiotic. Okay, number 2 and last. Take essential and right probiotic because hindi po lahat ng probiotic are essential. Sabi nga po sa pag-aaral, not all probiotic are safe to intake. Okay? So, ang pinag-uusapan po natin dito sa ating mga taga-subaybay ay si microbiota. Kung paano maibalik ang kanyang pagiging healthy, ang kanyang pagiging balance sa 100 trillion. Take prebiotic. And number 2, take essential and right probiotics. Probiotics can help. Pro naman po ito ha, pro. Kanina pre. Pagkain yon, hindi buhay. Ito, buhay po ito, pro. Yun yung nasa loob ng prebiotic, itong probiotics. Probiotics can help restore and balance your microbiota to a healthy state after dysbiosis and imbalance. When you lose good bacteria in your body, our probiotics can replace them. Yung mga namatay po nating good bacteria because of lifestyle, synthetic chemicals, additives, ay pag ininom nyo po ang ating Immunobright C and also our Prebiomax Coffee and Chia Coffee, ay kaya nilang palitan yung mga good bacteria na nandito para muling maibalik ang tamang bilang. Balanced microbiota can give us cure according sa research. Balanced microbiota ay functional medicine. Okay? Then, probiotic, recent research has shown results suggesting that probiotics can be effective agents for cancer treatment and cancer therapy and extremely, very important for your immune system, brain, heart, weight, in all aspect of health according po sa Biomed Central. Ang probiotics po natin, mga taga-subaybay, ay very effective agent for cancer treatment. Ayon po sa pag-aaral. And also, the beginning of the use of probiotics in cancer therapy date back to the 19th century. Dr. William Coley developed a mixture of spore. Pag sinabing spore, hindi lahat ng probiotic is spore. Dalawang uri po ang probiotic, live and spore. Ano po yung sa atin? Spore. Pag sinabing spore, balot siya ng prebiotic para hindi siya mamatay sa init. Pag sinabing live, mamamatay po siya ng 2 to 8 degrees. Our probiotic is live. So the beginning of the use of probiotics in cancer therapy date back to the 19th century. Dr. William Coley developed a mixture of spore probiotics in different strains including bifidobacteria na nandyan sa ating produkto. For the first time in modern medicine,
he successfully treated certain types of cancer. He was given to hundreds of patients and more than a quarter of them were cured according sa Journal of Immunoresearch. Cured because of probiotic na nandoon ang bifidobacteria na mixture po niya. So mga kapatid, ano po ang pagkaiba ng herbal sa probiotic at prebiotic? Ang herbal po ay nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero walang kwenta anumang nutrients na kakainin natin kung si microbiota ay hindi na kayang mag-digest. Dahil siya rin ang nagpo-produce ng nutrients mula sa ating kinakain. That's why, kapag uminom po tayo ng produkto, ay dapat may probiotic and prebiotic. Plus, nutritious plant like moringa and spirulina. Okay? Many types of bacteria are classified as probiotic. But most come from two groups, Lactobacillus and Bifidobacteria. This research, hindi po ito sa akin. Research lang po ito. Nagkataon lang po na ang pre and pro natin ay the same sa research. Bifido and Lactobacillus. Okay? So, maraming klaseng probiotic, pero sabi nga po sa pag-aaral, but most came from two groups, Lactobacillus and Bifidobacteria. Because our microbes composed of lactose and bifidobacteria. So, yun po ang ating iinumin. Lactobacillus bifidobacterium, including Streptococcus, has been used to reverse and prevent diseases and used to transfer a therapeutic agent. Transfer a therapeutic agent directly into the tumor and reduction of the side effect of the chemotherapy. Ang ibig sabihin po, ang Streptococcus in bifidobacteria, kapag nagkikemo ang tao, tutulungan niya ang chemotherapy na hindi masira ang cells ng tao because of chemical, kundi ang chemotherapy, kukunin niya po yung effect ng chemotherapy na lalo pang gagaling ang tao sa kanyang karamdaman. Yan po ang karakteristik po ni Bifidobacteria and Lactobacillus. Ganun po kahalaga ang ating Bifido and Lactobacillus. Okay, mga kapatid, hindi lang po basta hausyaw lang. Product na po natin ang pag-uusapan. May clinical trials po ang ating probiotic. Hindi lang po testimony. Clinical trials, nagpapatunay po, National Ching Kung University Hospital, Department of Medicine. Okay, trial, di ko na isa-isahin to. Sa mga nakakaintindi, sa mga doctors, Doc Conrad, alam nila to. Trials design. Okay? Yan po, our probiotics sa Prebiomax Coffee and Chia Coffee and Immunobright C na nandyan po ngayon, ito po mismo. Tinrials po siya sa Ching Kung University Department of Medicine. Ito po ang kinalabasan. 10 billion pa lang po ang ginamit nila, 10 billion CFU. Ang isang capsule ng ating product, 50 billion CFU. Isang sachet ng ating product, 10 billion CFU. Ito po ang kinalabasan. 10 billion lang po ang ginamit nila. Day after meals, lunch and dinner. Week 1, week 2, week 3. Investigated, ito na po ang kinalabasan. Sa sakit na constipation, huwag niyong baliwalain ang constipation. Diyan nag-uumpisa ang lahat ng sakit. Nag-take po, before testing, 70% of subject have constipation. After 3 weeks, reduced to 33%. Sa aming mga taga-subaybay, hindi po hausyaw ang product natin. May clinical trials po tayo, ang ating probiotic. After 3 weeks po, 33% nag-reduce ang constipation. Anong next na sakit? Abdominal pain. Before testing, 60% of subject have abdominal pain. After 3 weeks, reduced to 37%. Hindi lang po isang tao yan. 25 katao. The same na sakit. 35 o 37% nag-reduce po. 10 billion pa lang po yun. Okay? 3 weeks pa lang po yan. The symptoms of diarrhea. Before testing, 70% of subject have diarrhea. After 3 weeks, reduced 40%. 10 billion CFU pa lang po yan. Okay.